mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is power, there is hope, there is healing, salvation. In thy name, there is Lord. Leading prayer for beloved honorable pastor. Anoint the words, there is Jesus, put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong hadlang, balakid sa aming pakikinig demonyo ng mga pag-aalinlangan. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos, luwalhatiin ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Tayo na po'y makabalik sa ating mga kinauupuan, minamahal. At tayo na po'y dadako sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. At bago pong lahat, mga minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give double honor, respect, and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, and beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Love also and respect to the beloved children, all blessed Almeda family, sa mga anak, apo, at manugang ng ating kagalang-galang na pastor ay patuloy po nating ipinapaabot ang ating pangungumusta, maging ating mga pagmamahal sa kanila. Mga minamahal na sila po ay kasalukuyang inatasan ng ating mahal na Panginoon upang mangalaga sa buong gawain ng ating mahal na Panginoon. Bagamat batid natin minamahal na hindi po biro ang mga tungkuling nakaatang sa kanilang mga balikat, mga minamahal. Kaya gayon naman ay kailangan po natin silang isama palagi sa ating mga panalangin upang sila'y patnubayan ng Diyos, sila'y gabayan ng Panginoon at pakalangisan ng ating dakilang Diyos kung papaanong pinatnubayan, ginabayan at pinakalangisan ng ating mahal na Panginoon ang ating mga magulang sa Kanya. Praise the Lord! At pleasant afternoon po mga minamahal sa lahat ng mga katuwang sa gawain ng ating mahal na Panginoong si Kristo, sa lahat ng aking mga kapwa manggagawa, beloved co-preachers, at sa lahat ng ating beloved musicians, sa lahat ng ating mga mag-aawit, mga minamahal, sa lahat ng ating kapatiran na narito, mga minamahal, ay magandang hapon na po sa inyo pong lahat, mga baguhan, mga datihan nating mga kapatiran. Tunay na kagalakan po namin ang makita kayo, kagalakan po namin ang makasama kayo, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoong si Kristo. Salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon mula po sa inyong mga sariling tahanan. Kayo po ay payapa, ligtas, mga minamahal na nakarating sa lugar na ito upang sama-sama tayong magpasalamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Mabuti ba ang Diyos? Say amen. Mabuti ang ating pinakamamahal. Wala pong kasing bait, wala pong kasing buti ang Diyos nating pinaglilingkuran. Kaya tayo po'y totoong pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat nakilala natin ang napakabait na Diyos, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga buhay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi masukat, ang kanyang kahabagan ay hindi maririp, hindi maarok, mga minamahal, ang dakilang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Bagamat tayo isang taong makasalanan, marumi at marungi sa paningin ng ating mahal na Panginoon, ngunit sagana ang kahabagan ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ating pong ihanda ang ating mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili. And let's talk about the subject, prevailing God's purpose. Prevailing God's purpose. Sa Tagalog, ang layunin ng Diyos ang siyang mananaig. That is word purpose, layunin sa Tagalog. At ang layunin ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, sa bawat isa sa atin, mga minamahal, layunin ng Panginoon ang palaging mananaig. Although na sometimes may mga nais tayong gawin sa ating mga sarili, ngunit hindi po ito ipinapahintulutan ng Panginoon. Hindi po ito linuloob ng ating dakilang Diyos dahil mayroon pong higit na mas mainam, higit na mas mabuti, higit na mas maganda, mga minamahal, ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Unang talata, mga minamahal kay Lee, basahin po natin ang Biblia from the book of Proverbs chapter 19, verse 21. Amen.
From the book of Proverbs, chapter 19, verse 21, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Amen. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 19, talata po ay 21. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Amen. Ang payo, ang layunin ng Panginoon ang siyang tatayo. There are many devices in man's heart. Nevertheless, the purpose of the Lord that shall stand. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit layunin ng Panginoon ang siyang tatayo. Yan po'y totoo, mga minamahal. Hindi lahat po ng gusto mo ay gusto ng Diyos. Hindi po lahat ng plano mo ay plano ng Diyos. Say amen. Sometimes may gusto tayo na mga minamahal, ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga plano tayo na taliwas, salungat sa plano ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya minsan, sinisira ng Panginoon ang plano mo, sinisira ng Panginoon ang gusto mo, dahil yung plano mo, mga minamahal, ay sisirain ka bandang huli. Alam ng Panginoon na mapapahamak ka sa plano mo sapagkat hindi lahat ng gusto natin ay makakabuti sa atin. Say amen. Hindi lahat ng plano natin ay makakabuti para sa atin. Sometimes, mga minamahal, may mga plano tayong makakasama sa atin. Yun po ang iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinisira niya yung gusto mo, sinisira niya yung plano mo dahil alam ng Panginoon na sa huling panahon, sisirain ka ng mga plano mo. Wawasakin ka ng mga plano mo. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, alam niya na tayo po ay mapapasama, mga minamahal. So yun ang ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo po ay mapahamak. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay mapasama, mga minamahal. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mapariwara. Ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat tayo ay mabuti. Kaya, binabantayan niya palagi yung mga plano natin. Amen. Yung mga design ng mga puso natin ay binabantayan ng Panginoon. Yung mga bagay na gusto nating gawin ay binabantayan ng ating mahal na Panginoon. Minsan, yan po ay sinasawata ng Panginoon. Sinisira ng ating mahal na Panginoon dahil alam niya tayo po ay mapapahamak. Following verse, mga minamahal, ano pong sabi rito? Mga minamahal ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Proverbs chapter 16, verse 9. Aklat ng Proverbio, ang Kabanata 16, ang talata po ay siyam. Amen. From the book of Proverbs, chapter 16, verse 9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Amen. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 16, talata po ay 9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sino ang nagtutuwid ng ating mga hakbang? Walang ibang kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Inaayos niya yung ating mga plano. Inaayos niya yung ating mga desisyon. Yan po yung difference in between sa naglilingkod sa Diyos kaysa sa mga taong hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. They are misguided, mga minamahal. Amen? Sila po ay nadidisalign sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kapag tayo po ay guided ng Diyos, everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, itinutuwid ng Panginoon ang kanyang mga hakbang. Ang puso ng tao ay kumakata ng napakaraming lakad. Amen? Marami tayong gustong gawin. Everybody shout, praise the Lord. Marami tayong ambisyon, marami tayong pangarap, mga minamahal. Ngunit kapag ang pangarap mo, ang ambisyon mo, ang mga bagay na gusto mong gawin, dahil ikaw ay pag-aari na ng Diyos, ikaw ay anak na ng Diyos, ang Diyos nang nagmamay-ari sa iyo, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, anuman ang katha ng ating mga lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng ating bawat hakbang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos, hindi tayo hinahayaan ng ating mahal na Panginoon. Bagkus itinuturo niya sa atin kung anong dapat nating gawin. Itinuturo niya sa atin kung anong hakbang na ating dapat piliin.
mga minamahal, lumalalim po at lumalawak yung ating karunungan at ating kaalaman, ang ating pangunawa, mga minamahal, kung gaano kahalaga ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya't buong puso, buong isip, buong lakas nating iniingatan ang kaligtasan na bigay sa atin ng ating mahal na Panginoon dahil alam natin, mga minamahal, na kapag hindi po natin pahalagahan ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, ay pwede itong bawiin. Pwede itong bawiin ng Diyos. Pwede itong kunin ng ating mahal na Panginoon. Posible po ba? Maaari po bang kunin ng Panginoon ang kaligtasan na binigay niya sa iyo? Pwede niya kunin ito dahil nakita ng Panginoon, hindi ka nagpapahalaga. Amen? Amen? Hindi ganun kalalim ang iyong pagbigay ng importansya sa kaligtasan ng ating mahal na Panginoon, sa kaligtasan na binigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Alam ng Panginoon yung ating mga puso at ating kaisipan, kanyang nariririp, kanyang naaarok, maging ang nilalaman ng kaibuturan ng ating mga puso. Kaya wala tayong maililingid sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Alam niya kung gaano mo pinapahalagahan ang kaligtasan na bigay niya sa iyo. Alam ng Panginoon kung gaano ko pinapahalagahan, sukat ng Diyos, sukat na sukat ng Panginoon, kung gaano ko pinapahalagahan ang kaligtasan na binigay niya sa akin. Amen. Ganon din po sa inyo, sukat na sukat ng Panginoon kung papaano niyong pinapahalagahan ang kaligtasan na ibinigay niya sa inyo. Dahil ang kaligtasan ito'y libre at walang bayad, ngunit pinaghirapan ito ng Diyos. Tama ba? Yung kaligtasan na tinanggap natin ngayon, hindi ito ganong kadali. Amen? Yung kaligtasan na tinatamasa natin ngayon, pinaghirapan ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang palaging iukit natin sa ating isip, sa ating puso, na ang kaligtasan na binigay niya sa libre, walang bayad, ngunit bago mo tinanggap ang kaligtasan na yan, pinaghirapan niya ng Diyos. Pinaghirapan niya ng ating mahal na Panginoon. Hindi biro, di ba? Yung kanyang dinanas sa krus ng Kalbaryo, before ma-fulfill, mga minamahal, yung justification, before ma-fulfilled yung kaligtasan na tinatamasa mo ngayon. Kaya kapag hindi mo yan pahalagahan, anytime, kunin niya ng Diyos, ibigay doon sa marunong magpahalaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dapat bigyan natin ng dobling pagpapahalaga ang kaligtasan na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. So ang mahal na Panginoon, siya, mga minamahal ko, ang nagtutuwid ng ating mga hakbang. Ano ang purpose ng Panginoon? Upang hindi tayo mapahamak. So makita mo, mga minamahal, God's concern, mga minamahal, ay talagang infinite. Amen. Walang pagkatapos, walang hangganan ang concern ng mahal na Panginoon sa iyo. Kaya makita mo, kung concern ka sa kaligtasan mo, mas lalo't higit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang rason patunay na siya'y totoong concern sa kaligtasan mo, ibinigay niya ang buhay niya doon sa krus sa Kalbaryo. Siya'y nagtiis, siya'y naghirap, siya'y nagpakasakit, siya po ay nagpatigis ng kanyang banal na dugo para lamang patunayan sa iyo na ikaw ay iniibig niya, para lamang patunayan niya sa iyo na siya'y totoong concern, nagmamalasakit sa iyong sariling kaligtasan. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Salamat. Salamat sa pagmamalasakit ng mahal na Panginoon. Dahil kung walang pagmamalasakit ng Diyos, wala na tayo dito ngayon. Kung walang pagmamalasakit ng mahal na Panginoon, kung walang concern ng Diyos, hindi na tayo nakapagpatuloy hanggang sa mga taong ito. Ngunit salamat, mga minamahal, sa concern ng Panginoon. Araw-araw, everybody shout, praise the Lord. Araw-araw, maramdaman mo yung concern ng mahal na Panginoon. Ang pagpapasikat ng araw, ang pagpabuhos ng ulan, ang bawat hangin na ating nalalanghap, yan ay isa sa mga patunay na araw-araw na andyan ang concern ng mahal na Panginoon. Yung taong ang makasalanan, concern ang Diyos sa kanila. How much more tayo na nagpupuri, tayo na naglilingkod, tayo na umaawit, umaasa at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito ng ating pinag-aaralan, the greatest tragedy in life is not death. The greatest tragedy in life is not death. But the greatest tragedy in life is living
a life without purpose. Living a life without purpose, that is the greatest tragedy in life. Yung mga minamahal, hindi po ang kamatayan. Hindi ang kamatayan ang pinakamabigat na mangyayari o trahedya na mangyayari sa buhay ng isang tao, kundi yung mga minamahal, mabuhay ka na walang layunin. You living your life without purpose. Yun po yung pinakamatindi, pinakamabigat, pinakamahirap, at pinakanakakatakot na trahedya sa buhay ng isang tao, hindi ang kamatayan, kundi ang mabuhay ka sa mundong ito na walang purpose. Everybody should praise the Lord. Because purpose, ito po yung nagbibigay ng quality sa buhay natin. Iba yung quantity, iba yung quality. Amen. Halimbawa, isang sakong singsing, pero puro peke, puro pansi. Marami, that is quantity, marami. Amen. Pero merong isang singsing, mga minamahal, pero purong ginto. Sino ang pipiliin mo? Saan ka pipili? Siyempre pipiliin mo yung, di baling isang ginto. Basta purong ginto. Aanin mo ang maraming singsing, hindi naman ginto. Pansin naman, mga minamahal, peke naman. Yun po ang word na quality. So yung purpose ng buhay natin, mga minamahal, ang nagbibigay ng quality sa buhay mo, ang nagbibigay ng quality sa buhay ko, that is value. Amen. Yung nagbibigay ng quality sa buhay mo, kapatid, nagbibigay ng quality ng value sa buhay ko, ay yung purpose ko. Everybody shout, praise the Lord. Kaya the greatest tragedy in life is not death, hindi po ang kamatayan. The greatest tragedy in life is living a life without purpose. Amen? Kaya, kailangan natin ipag-pray, Lord, ano ang purpose mo sa akin? Bakit mo ako tinawag? Nagpipray ba kayo ng ganun? Huwag po tayong maging at ease. Dapat ay mag-pray tayo, Lord, ano ang purpose mo sa akin? Kasi as long na hindi mo malaman yung purpose mo, hindi mo malaman, mga minamal, yung quality ng buhay mo. Hindi mo maunawaan yung value ng buhay mo as long na hindi mo malaman kung ano ang layunin ng Panginoon para sa iyo. As long na hindi mo malaman kung anong purpose ni Lord para sa iyo. Kasi hindi tayo tinawag para maging dekorasyon lang. Say amen. Say amen. Hindi ka tinawag para maging tagapalakpak lang. Tinawag ka ng Panginoon dahil may ipapagawa sa iyo na hindi niya pwedeng ipagawa sa iba. Amen. Mataas ang value ng anak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Oo, noon, basahan lang tayo. Oo, noon, marungis tayo. Wala tayong silbi. Wala tayong pakinabang. Pero start from the very beginning na tinawag ka ng mahal na Panginoon, yung value mo tumaas. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang basahan? Yung basahan, inaapak-apakan lang yan. Kadalasan, kapag basahan, gamit na maraming tagata. Marumi. Amoy mabaho, amoy panis, amoy langsa. Amen. Amen. Yun ang buhay mo noon, nung hindi ka pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Pero tinawag ka ng Diyos, hinako ka ng Panginoon mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Hinango ka ng Panginoon mula sa kasalanan patungo sa kanyang katwiran. Amen? So yung buhay mo na walang value, everybody should praise the Lord. Everybody say amen. Wala kang halaga noon, wala kang kwenta noon, wala akong pakinabang noon. Amen? Pero ngayon, salamat sa Panginoon, yung value natin ay mga minamahal, kumbaga sa karats pa. Dati-dati yung carrots natin ay wala. Amen. Amen. Pero ngayon, binigyan tayo ng mataas na carrots. Binigyan tayo ng mataas na value ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa kahabagan ng Diyos. Salamat sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. So hindi natin dapat katakutan ang kamatayan. Amen. Even though na yung greatest tragedy, hindi po ang kamatayan. The greatest tragedy in life is living a life without purpose. Kaya gusto ng Panginoon, hanapin mo yung purpose mo. Hanapin mo, kaya ka binibigyan ng buhay, binibigyan ka ng kalakasan, panahon ng ating mahal na Panginoon, para hanapin mo, Lord, para saan ako?
Ano ang layunin ko, Panginoon? Bakit mo ako tinawag? Ano ang layunin ko? Anong purpose mo sa akin? Bakit mo ako pinili? Anong ipapagawa mo sa akin, Panginoon? Bakit mo ako pinili? Meron tayong isang kapatiran. Ang kanyang ginagawa, mga minamahal, ay nanonood siya ng mga preaching, ng mga preachers, mga minamahal, sa iba't ibang outreach. Kanya po itong binibidyo clip. Amen. At kanyang ipinopost, mga minamahal. Sabi niya sa akin, Kuya, kahabagan ng mahal na Panginoon, dahil sa ginagawa kong ito, marami ang naaakay ko sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nila, mga minamahal, yung mga preaching ninyo kakaiba sa pangangaral ng ibang mga pastor, talagang tumatalab. Napakalalim, mga minamahal, nararamdaman nilang kapangyarihan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami siyang naaakay. Marami siyang nadadala sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, salamat sa mahal na Panginoon, nakita ko yung purpose ko. Amen. Dahil noon wala siyang ginagawa, dumadalo lang sa gawain. Ngunit ngayon, diyan siya ginagamit ng ating mahal na Panginoon para marami po ang maakay sa panan ng Diyos at gamitin ang salita ng Panginoon, mga minamahal, to spread out the good tidings, not only here in the Philippines, but also in abroad. Na ipapangaral natin ang banal na ebanghelyo at salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag tayong matakot mamatay. Amen? Amen? Sino po rito ang takot mamatay? Taas po yung kamay. Kapag ang isang Kristiyano ay takot mamatay, yan ay patunay na hindi mo pa nakita yung purpose ni Lord para sa iyo. Everybody say amen. Everybody should praise the Lord. Pero sometimes unfair ang buhay. May mga taong handang gumastos ng libo-libo. May mga taong handang gumastos ng milyon-milyon para lamang madugtungan ang kanilang buhay. Say amen. May mga tao naman ang nagpapatiwakal, nagkukumit ng suicide. Bakit po mga minamahal? Para sa kanila, para sa kanila. Amen. Walang value yung buhay nila. Everybody shout praise the Lord. Dahil kung alam pa nila yung value ng buhay nila, alam pa nila kung ano ang halaga ng buhay nila, hindi nila kikitilin ang kanilang sariling mga buhay. Napakasarap kayang mabuhay. Amen. Di ba? Ang sarap mabuhay. Everybody should praise the Lord. Kakain ka ng masasarap na pagkain, iinom ka ng masasarap na mga inumin. Kumbaga, tatamasain mo ang grasya, ang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama na iyong asawa, kasama ng iyong mga anak, kasama ng iyong mga mahal sa buhay. Napakasarap mabuhay. At ang pinakamasarap na buhay, yung mabuhay tayo na batid at alam natin kung anong layunin ng Panginoon, kung anong purpose ng Diyos para sa iyo. Kagaya ng sinabi ko, hindi tayo tinawag ng mahal na Panginoon para maging dekorasyon lamang. Amen? They committed suicide. Sila yung nagpapakamatay dahil hindi nila alam yung halaga ng kanilang buhay. Ito po yung mga taong hindi nila alam, hindi nila natagpuan yung purpose ng Panginoon sa buhay nila. Si Aristotle, the greatest scientist, napanot na lang, naupaw na lang, naubos na lang yung ulo niya, mga minamahal sa buhok, yung buhok niya sa ulo, baliktad tuloy. Yung buhok niya sa ulo, naubos na lang. Amen. Hinahanap niya, what is the purpose of life? Everybody shout, praise the Lord. Tumanda na lang siya, halos ikinamatay na niya. Hinahanap niya, what is the purpose of life? Alam po ninyo, kahit saliksikin natin sa buong mundo, ang tanging makapagbibigay lamang sa atin ng karunungan, ng kaalaman, at pangunawa kung ano ang layunin ng buhay, mga minamahal, walang iba, kundi yung creator ng buhay. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. At mauunawaan lamang natin yan kung tayo po'y mga minamahal, maglilingkod sa Panginoon at isusuko natin ang buhay natin sa ating mahal na Panginoon. Doon pa lamang mauunawaan mo, mga minamahal, ang layunin ng Panginoon para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Si Methuselah, sa Tagalog, Methuselah, ang kanyang pangalan. Siya po'y nabuhay sa mundong ito for almost 69 years. Napakahaba ng kanyang buhay. Amen? Napakahaba ng kanyang buhay. Siya po'y, mga minamahal, anak ni Noah.
Amen. Tatay naman siya ni Lamech, si Metusela. But alam po ninyo mga minamahal, siya ay anak ni Enoch at ama mga minamahal ni Lamech. His name was mentioned in Genesis chapter 5 verse 21 and up to verse 27. Hindi na lang po natin babasahin. But the Bible mentioned not even mga minamahal one of his credential. Not even one of his credential. Hindi po na-mention sa Biblia. 969 years. Just imagine, napakahaba ng buhay. Amen? Amen? Napakahaba ng buhay niya. Pero recorded in the Bible, written in the Bible, wala po ni isang credential, ni isang nagawa, mga minamahal ko, si Metusela, nga nakarecord sa banal na Biblia. Yung record ng kanyang detail, mga minamahal ko, ay nakasulat sa Genesis chapter 5, verse 21 up to verse 27. Pero wala kang makita na record dyan kung ano ang ginawa ni Metusela sa loob ng 969 years. Walang record na nakasulat sa Biblia. Kumbaga, isusulat pa mga minamahal sa Chronicles, dahil yung word na Chronicles, ito po yung mga aklat ng mga gawa, ng mga hari, mga minamahal. Kung isusulat yung kanyang life journal, wala pong recorded ni isa na ginawa ni Metusela, mga minamahal, na nakasulat sa banal na Biblia. Kaya makita mo mga minamahal, parang sayang yung kanyang mahabang buhay. Everybody shout, praise the Lord. Sayang yung kanyang mahabang buhay, mga minamahal, na hindi man lang naisulat sa Biblia yung kanyang mga nagawa. Siguro, maaaring hanggang doon lang talaga yung kanyang record, pero alam po ninyo mga minamahal, kapag gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos, at sundin natin ang purpose ni Lord sa buhay natin, may iwan ang ligasiya, mga minamahal, sa alaala ng maraming mga tao. Yung mga ginawa mo ay hindi po basta-basta mabubura. Kagaya po ng ating kagalang-galang na pastor. Kagaya po ng mga prophets, si Isaiah, si Jeremiah, mga apostles, si Apostle Paul, si Apostle Peter. They're totally dead. Sila po'y mga patay na. Pero yung ligasiya nila, dahil sila po'y lumakad ayon sa purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon, lumakad sila ayon sa layunin ng ating dakilang Diyos. Kaya't hindi po nabura sa isip at puso ng maraming tao ang kanila pong mga alaala at ang kanila pong mga gawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating kagalang-galang na pastor, beloved Mamadir. Amen? Sila po ay mga patay na, pero yung legasiya nila nakatinim sa isip, nakatinim sa puso natin. Why? Because they living their life according to God's purpose. Mga minamahal, nabuhay sila ayon sa layunin ng ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. In Proverbs chapter 16 verse 3, following verse, kindly po sa ating mga beloved Bible reader. Amen. From the book of Proverbs, chapter 16, verse 3, commit thy work unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata 16, talata po ay 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen. Amen. Sayang kasi yung 50 years. Sayang yung 80 years, sayang yung 100 years na buhay, taon na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon kung gagamitin mo lang ang mga taong ito sa kahilayan, sa kalayawan, mga minamahal, sa mga makamundong mga gawain. Sayang yung buhay, di ba? Napakaraming tao ngayon, they spend their life, mga minamahal, sa mga worldly desire. Kanilang inubos ang kanilang oras, ang kanilang panahon, ang taon ng kanilang mga buhay sa mga kalayawan, sa makamundong mga gawain, mga minamahal. Pero tayo'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin sinasayang yung bawat oras na bigay sa atin ng Diyos. Hindi natin sinasayang yung bawat taon, yung bawat buwan na binibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Bagkus ginagamit natin ang bawat oras, bawat araw, bawat buwan, bawat taon ng ating buhay para mapupurihan at mapaglingkuran ang Diyos, mga minamahal, na ating pinaglilingkuran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng Bible? Commit thy works. Amen.
Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. Commit thy works unto the Lord, and thy thought shall be established. Ang sabi rito, at ang iyong mga panukala ay tatatag. Amen? Gagawing matibay. I-establish ng ating mahal na Panginoon ang lahat ng iyong panukala, ang lahat ng iyong iniisip, mga minamahal. Ang mga plano mo ay gagawing matibay ng ating mahal na Panginoon. Maging ikaw ay pagtitibayin ng ating dakilang Diyos. You can sustain serving the Lord, mga minamahal, hindi lang 1 taon, hindi lang 2 taon, maraming taon mong paglilingkuran ang ating mahal na Panginoon dahil bibigyang tibay at bibigyang tatag ng mahal na Panginoon ang iyong paglilingkod sa Kanya, na kahit anong pagsubok ang dumating, kahit anong problema ang dumating, mga minamahal, ikaw ay mananatiling naglilingkod hanggang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito, mga minamahal, ang totoong kasiyahan ay matatagpuan lamang sa purpose ng Panginoon. Kaya kapag hindi mo matagpuan ang purpose ni Lord sa iyo, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging masaya. Say amen. Bakit? Ang totoong kasiyahan ay matatagpuan lang sa loob ng purpose ng Panginoon. Ang tunay na kagalakan ay masusumpungan lamang sa loob ng purpose ni Lord. Mga minamahal, mahanap mo lang ang totoong kapayapaan sa loob ng purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon. The time that you go outside God's will, everything are artificial. Kapag lumabas ka sa kalooban ng Panginoon, kagaya ng ating binasa, masumpungan mo lang yung kagalakan, matagpuan mo lang yung kapayapaan, maranasan mo lang, mga minamahal ko, yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon kapag ikaw ay nasa loob ng purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Lahat ay may purpose. Amen. Ang mga hayop may purpose. Ang mga isda sa dagat may purpose. May layunin ng Panginoon sa kanila. Kaya po sila linikha ng ating mahal na Panginoon. Ang mga ibon, ang mga isda, ang mga hayop may purpose. Tayo din po, mga minamahal, kahit po ang mga maliliit na mga insekto ay may purpose. Ang ipis na nakakainis sa loob ng ating bahay, mga daga, nakakaprovoke, nakakainis, pero may purpose ang Panginoon sa kanila to balance the ecosystem. Maging ang mga ipis, may purpose. Naniniwala kayo? Amen? Mag-research na lang po kayo para malaman yung purpose ng ipis. Ano po? Dahil kung hahanapin pa natin ngayon, maubos ang ating oras. Baka imbis alas 3 tayo matapos, abutin tayo ng alas 5. Amen? Yung langaw, may purpose, pero nakakainis. Para sa atin, walang pakinabang. Pero sa tingin ninyo, gagawa ba ang Panginoon ng ipis? Gagawa ba ang Panginoon ng langaw ng walang purpose? Lahat may dahilan. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Para sa atin, walang purpose, walang pakinabang. Pero may purpose ang Panginoon. Bakit niya ginawa? Kahit po yung mga surot, alam niyo yung surot? Na kapag umupo ka sa isang sopa, biglang mangangati na ang iyong binti dahil kinagat ka ng surot, nakakainis, pero may purpose si Lord. Amen? Yung mga kuto natin sa ulo, amen? May purpose ang mahal na Panginoon dyan. Walang linikha ang Panginoon sa'yo, sa akin, mga minamahal na walang purpose. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Everybody say amen. Lahat may purpose, lahat may layunin ang ating mahal na Panginoon. Once we go outside God's will, everything is artificial. What is word artificial? Yung bulaklak na plastic. Anong tawag doon? Artificial flower. Amen. Amen. So, hindi siya totoo. Peke siya, mga minamahal. Once we go outside God's will, lumabas tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil minsan ganun tayo nagpupumili tayo lumabas sa kalooban ng Panginoon. Although, naalam mo na kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa iyo, nagmamatigas ka pa rin, mga minamahal. Matigas ang iyong isip, matigas ang iyong puso. Ayaw mong sumunod, mga minamahal. Gusto mong lumabas sa kalooban, sa purpose ng Panginoon para sa iyo. Sometimes, alam mo ng purpose mo. Everybody shout praise the Lord. Kaya nalulungkot kami. Maraming manggagawa na pumapasok, pagiging manggagawa, mga minamahal, dumaan sa pagsubok, dumaan sa paglilinis, dumaan sa pagtutuwid, lalabas, pagiging manggagawa. Alam niya na yung purpose niya, pero iniwanan niya yung purpose niya. Everybody shout praise the Lord. So hindi nakakatuwa, mga minamahal. Ang sabi rito,
ang totoong kapayapaan, kagalakan, kasiyahan ng ating puso at kaisipan ay matatagpuan lamang natin sa loob ng purpose ni Lord. Kapag lumabas ka sa purpose ni Lord sa'yo, amen, amen, tatalikuran mo, aayawan mo yung purpose ni Lord para sa'yo, dahil ang purpose ng Panginoon palaging mabuti. Say amen. Hindi po makakasama para sa'yo. Ang purpose ng ating mahal na Panginoon, palaging ito ay mabuti. Pero minsan, nagpupumilit tayong lumabas sa purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon. Once we go outside God's purpose, everything is artificial. Yung peace na mararanasan mo, artificial. Yung kapayapaan na mararanasan mo, artificial. Yung joy, yung happiness na mararamdaman mo, importante ang joy, importante ang happiness, importante ang peace. Everybody shout, praise the Lord. Para sa isang Kristiyano, importante para sa akin ang kapayapaan. Para sa akin, importante ang kagalakan. Higit pa ito sa ginto. Higit pa yung kapayapaan sa mga bagay na material na inaasam ng maraming mga tao. Amen? Sabi nga ni Madeline Monroe, my life is empty. Totoo po yan. Pero lahat ay nasa kanya na. Magandang bahay, magandang mansyon, magarang kotse, magarang sasakyan. Lahat, wala nang kulang sa kanya. Lahat ay nasa kanya na. Pero alam po ninyo, ang sabi niya, isang araw nag-commit siya ng suicide. Isinulat niya sa dingding, my life is empty. Yun palang ibig sabihin, mga minamahal. Kapag empty ka, it means wala ka sa loob ng purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapatid, kapag matagpuan mo na yung layunin ng Panginoon para sa'yo, kapag matagpuan mo na yung purpose ni Lord para sa'yo, huwag mong bitawan yung purpose na yan. Huwag mong bitawan yung layunin ng mahal na Panginoon sa'yo. Yakapin mo yan ng mahigpit. Isuko mo sa Panginoon ang buhay mo. Sabihin mo, mahal na Panginoon, here I am. Narito ako, mahal na Panginoon, to fulfill your purpose in me. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil pag malaman mo yung purpose ng buhay mo, purpose gives the quality of your life. Yung purpose mo ang nagbibigay ng halaga sa buhay mo. Kaya gusto mong mabuhay. Everybody shout, praise the Lord. Gusto mong mabuhay pa ng mahaba para yung purpose ni Lord ay magampanan mo. Yung layunin ng Panginoon para sa iyo ay magampanan mo, mga minamahal. Pero alam po ninyo, as long na hindi pa tapos ang purpose ni Lord para sa iyo, as long na hindi pa tapos ang purpose ni Lord para sa akin, dudugtungan at dudugtungan at dudugtungan ng Panginoon ang buhay mo at ang buhay ng bawat isa sa atin. Amin, kasi may purpose pa siya eh. Kaya minsan nagpipray tayo, Lord, kung wala ka nang ipapagawa sa akin, wala ka nang purpose sa akin, kunin mo na lang ako. Pero as long na may purpose ang mahal na Panginoon sa iyo, kaya't minsan nadadapa ka, natutumba ka, pero nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Minsan nararamdaman mo yung paghina, yung mga panalamig, nag-aalinlangan ka sa maraming mga bagay, ngunit patuloy ka pa rin dumadalo, patuloy mo pa rin ginagampanan ang kalooban ng Panginoon para sa iyo. Dahil alam mo na may purpose si Lord para sa iyo. Yung pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon, hindi po ito random chance. This is not an experiment. Hindi po ito, minamahal, aksidente. Amen? You came for a reason. You came for a purpose. Hindi aksidente, hindi random chance, hindi po eksperimento. Bakit ka narito? Amen? May ipapagawa ang mahal na Panginoon sa iyo. Sometimes, ayaw lang natin gawin dahil nauunahan tayo ng takot. Ayaw natin ng responsibilidad, minamahal. Pero alam ninyo, kahit anong gawin mong pagtakas, hindi ka makakatakas sapagkat ang sabi ng Biblia, the purpose of the Lord will stand
the purpose of the Lord will stand. Ang kalooban, ang layunin ng Panginoon, ang siyang magaganap. Kaya't kahit anong gawin mong takas, kahit anong gawin mong pag-ayaw, kahit anong gawin mong paglayo, ibabalik at ibabalik ka ng Panginoon sa kanyang purpose. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakatakot. Sabi ng ating pinag-aaralan, if you are driven not by your purpose, everything is nothing. Lahat walang kabuluhan, mga minamahal. Yan, napakasarap mabuhay kapag ikaw ay naayon sa purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin mo kung anong tawag sa iyo ng Diyos. Gawin mo kung anong layunin ng mahal na Panginoon sa iyo. Ibigay mo ang buhay mo, Lord, kung ano man ang ipapagawa mo sa akin. Ano ang layunin mo sa akin? Kapag malaman mo kung ano ang mission mo dito sa mundo, kapag malaman mo kung anong purpose ni Lord para sa iyo, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya, gawin mo kung anong layunin ng Panginoon, doon ka pa lamang magiging masaya. So umagang ito, mga minamahal, awitan natin ang mahal na Panginoon. Salamat. We are called, we are chosen. Tayo po ay pinili yung existence ng buhay natin dito sa mundo. This is not an experiment. Hindi po aksidente ang pagtawag sa iyo ng Panginoon. Hindi. Hindi aksidente ang pagkapili sa iyo ng Diyos. Hindi aksidente ang pagkahirang sa iyo ng Panginoon. Kung ano man ang ginagampanan mo sa gawain, hindi yan aksidente. Ikaw ay isinilang para dyan. Kung ikaw ay mangaral ngayon, hindi yan aksidente. Yan ay plano ng Diyos para sa iyo. Doon ka pala sa sinapupunan ng iyong magulang. Pinili ka na ng Panginoon na maging mangaral. Pinili ka na ng Panginoon para maging mag-awit. Pinili ka na ng Panginoon para magtugtog sa mga tugtugin. Hindi po yan random chance. Hindi po yan experiment. Hindi po yan aksidente. Yung ginagampanan mo sa gawain ngayon, bilang mag-awit, ano man ang ginagawa mo sa gawain ng Diyos, hindi yan aksidente. Yan ay kalooban ng mahal ng Panginoon para sa iyo. Kaya na kayo ka maglingkod, mahal na mahal ko yung purpose ko. And I'm so thankful sa Panginoon dahil nalaman ko ang layunin niya sa buhay ko. Kung anong purpose niya sa buhay ko. Kaya nga noon, ayaw ko mag-preach, ayaw ko mag-aral, ayaw ko maging magagawa dahil tatay ko preacher, kapatid ko preacher, pinsan ko mga ngaral. Bayaw ko mga ngaral. Pero naunawaan ko lately na kaya pala ako ininagay sa pamilya na naglilingkod sa Diyos. Kaya pala ako ininagay sa pamilya na nakaral ng salita ng Panginoon dahil darating ang araw gagamitin niya ako pang mangaral ng salita ng Diyos. And I love my purpose. Sobra kong iniibig ang layunin ng Diyos sa buhay ko. Kaya tinayakap ko ito ng mahigpit, minamahal, pinagsusumikapan ko sa abot ng aking makakaya na magampanan ang purpose ni Lord sa buhay ko. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos ng buong puso. Ang puso ko Kailan kaya kasagutan sa dalangin kinas. unawain natin ang awiting ito, minamahal. Jesus. Bakit kaya sa paglipas ng araw ang nagdaan? Kasagutan niya, hindi ko nakamtan. Tulad ng bata ko ay may pinanais, sa buhay ko ay nais takip. Ang
Yes, Lord. sa akin, malayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailan siya Ay panaligan ko. sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hindi natin matatakasan ang layunin ng Panginoon. Hindi natin matatakasan ang purpose ng ating dakilang Diyos. Tayo mawit magpuri sa mahal ng Panginoon. Sabay-sabay tayo mawit. Hangarin ng Diyos ay para sa kabutihan. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hangarin ng Diyos ay Sa kabutihan ko, kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, purihin ka. kalooban ng Diyos ay Magaganap. Hangarin ng Diyos ay sa sa kabutihan mo. Kailangan siya. Yes, Lord. We trust in Thee. We believe in Thee. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Sabay-sabay nating purihin ang mahal na Panginoon. Malakas! Tayo po yung bawit! Glory to Jesus! Kailangan siya ay panaligan Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay hangarin ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ay panaligan. Tamang panahon, oh, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, ang nagpapaganda ng buhay, hindi yung haba ng buhay, kundi yung quality ng buhay. And your purpose is the one who gives the quality of your life. Yung purpose mo, kapatid, yan ang totoong nagpapaganda ng buhay. Yan ang totoong nagbibigay ng sarap, ng galak sa ating paglilingkod, yung purpose mo. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa pagtawag. Salamat sa pagpili.
Salamat sa karunungan, sa kaalaman, sa talento na bigay sa atin ng Panginoon. And ay fit para sa ating purpose. Binigyan ka ng ganyang talento dahil yun ang purpose ng Panginoon para sa iyo. Para sa ating minamahal na mga bisita, na ngayon lamang nakadalo, tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Purihin ang ating dakilang Diyos at bago tayo dumako sa ating pagpatanggap, tayo po muna'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa purpose na ibinigay niya sa atin, mga minamahal. Salamat sa pagpili ng Diyos, sa karunungan na binigay niya upang tayo po'y lubos na magamit ng ating mahal na Panginoong Hesus. At ating idalangin, mga minamahal, para sa mga kapatid natin, hanapin natin ang ating purpose. Hanapin mo yung layunin ng Panginoon para sa iyo. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, kami nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan. Lubos mong ipinaunawa sa amin, mahal na Panginoon, na ang pinakamainam na buhay ay ang mabuhay, mahal na Panginoon, sa loob ng iyong layunin. At kapag kami palaging nasa loob ng iyong layunin, ay maranasan namin ang kapayapaan, ang kagalakan, mahal na Panginoon, ang kasiyahan sa aming puso at kaisipan. Patuloy mo kaming panghawakan, bigyan ng iba yung pangpasanin at pagpapahalaga sa pagkatawag at pagkapili mo sa bawat isa sa amin. Ikaw ang tumawag sa amin, ikaw ang pumili sa amin, ikaw ang humirang sa amin. Kami iyo, mahal na Panginoon, ikaw ang nagmamay-ari sa amin. Kaya't batid namin, Panginoon, ang kalakasan ay mananatili, mahal na Panginoon, sa amin. Ito'y hanggang sa iyong banal na pagdating sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa point of contact, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may mga karamdaman. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget, mga minamahal, kabilang kamay sa parte ng iyong katawan na may karamdaman. Sumawi po kayo sa mga pananalangin, mga minamahal. Tayo po'y manalangin sa mga oras na ito. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa unang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, sa matamis at mapagpalang mong pangalang Kristo Jesus, iunat mo po, mahal na Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, ipatong sa aming ulo. Anumang karamdaman ay gumaling, anumang problema ay malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Any kind of sickness be healed, problem be solved, infirmities be gone, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang mga karamdaman, mga panghihina, panlupaypay, demonyo ng panlalamig, demonyo ng pag-alinlangan, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa mga katugunan ng mga panalangin. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong si Kristo. Tayo pong natin tumayo. Minamahal, itaas po natin dalawang kamay, shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, and then jump 3 times, express our love to the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus, and I love you, there is Lord. We love you, Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Luwalatiin po ang dakilat banal na pangalan ng Diyos para po sa ating minamahal na mga baguhan, yung attendees, mga minamahal, ay tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Mga minamahal, itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay, sumunod kayo sa aking panalangin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po'y narito sa iyong harapan. Ako'y nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa araw ng aking paisilang hanggang sa mga oras nito. Panginoon, linisin mo ang aking puso. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalang Kristo Jesus, dalangin po namin, mahal na Panginoon, sa mga kapatid po namin tumanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka at mapaglingkuran ka, mahal na Panginoon. Hipuin mo ang kanilang mga puso, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron po tayong
Apat na reglamento ng kaligtasan. Ang una ay ang pananampalataya. Napakahalaga na ikaw ay palaging dumulo sa gawain ng Panginoon upang palagi mong marinig ang salita ng Diyos, ikaw ay magkaroon ng pananampalataya. At ang pangalawa ay ang pagsisisi. Ang Diyos lang ang makapagpatawad ng ating kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya nga po, kailangan natin ng Panginoon dahil Panginoon lang ang makapagpapatawad ng ating kasalanan. Ang pari, walang kapangyarihan para patawarin ang ating kasalanan. Ang pastor, ebanghelista, sino man dyan ay walang kapangyarihan magpatawad ng ating kasalanan. Ang mahal na Panginoon lang ang makapagpapatawad ng ating kasalanan. Amen? Kaya habang may buhay pa tayo, may pagkakataon pa tayong magsisi. Amen? Pero pag patay na tayo, wala na tayong pagkakataon pang magsisi. Bagkus, mararanasan natin ang kaparusahan na galing sa Panginoon, bunga ng ating mga kasalanan. Kaya habang may oras pa, magsisi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus na siyang ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Wala pong bayad ang bautismo, hindi po mababasa ang inyong mga damit. Meron tayong baptismal tub, meron tayong baptismal robe na inihanda para doon sa magpapabautismo. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng Espiritu Santo. Kapag makita ng Panginoon na malinis ng iyong puso, dapat ka na, mga minamahal, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang regalo ng banal na Espiritu Santo, mga minamahal. Ang Diyos pong magpala at pwede na po kayong makabalik sa inyo pong mga kinauupuan. God bless you po. At para sa ating pong special love offering, mga minamahal, ito po'y ililikom natin dahil may isa po tayong kapatid, beloved wife po ng ating beloved preacher, beloved brother Peter Magbanwa, beloved sister Alma Magbanwa, ay kinuha na po ng ating mahal na Panginoon. Kapatiran po natin ito sa dako ng Imelda. Siya po ay kinuha na ng mahal na Panginoon. Kaya't sila po ay nasa hikahos na kalagayan. Sila po ay salat sa financial. Kaya't sa magitan po ng ating special love offering, ay maitulong po natin ito sa kanila. Loobin ng ating mahal na Panginoon, Friday po, mga minamahal ang kanyang libing at loobin ng Diyos, makarating po kami sa kanila para po sa huling lamay at mga minamahal doon sa kanyang libing. Tayo po ay magbigay, mga minamahal aking binibigay buong pagkakataon sa pananalangin. Kindly, beloved brother Aljo Dugos, para po sa ating prayer, sa ating special love offering.